In what ways do you hope the show Pulang Araw will shed light on lesser-known aspects of Filipino history and culture during the Japanese occupation? Ano mga lesser-known aspects siguro hindi natin alam ng henerasyon ngayon na ipapakita niyo sa Pulang Araw? Siguro, ang natutunan ko po at na-discover ko habang ginagawa ko itong Pulang Araw ay yung misunderstanding between yung lahat ng mga bansang naglalaban-laban na parang naunahan ng takot yung mga Pilipino. Kaya parang in a way, hindi naman talaga lahat parang kumbaga natakot tayo eh. So may panahon na tayo ang unang parang kumitil sa mga Hapon, di ba? Kinuha natin sila, kinulong natin sila, tama ba ako? So ganun, may miscommunication na nangyari, misunderstanding, naunahan ng takot, andun lahat sa paano ko maisasalba ang bayan ko, ang mga tao ko, ang bansa ko, andun agad. So hindi nagkaroon ng maayos siguro na parang pag-uusap, kaya naging gera siya eh, ganun. So yun yung na-discover ko na ganun pala yun. Kumbaga, kung naayos pala, naisaayos ang lahat, hindi magkakaroon ng gera. Kung nagkaintindihan lahat, okay pala, wala palang kailangan mapagdaan ng ganung hirap. Kasi bilang si Adelina, naramdaman ko yung sakit eh, na buong pamilya ko parang hindi ko na alam kung kinabukasan ba makikita ko pa sila. Ang hirap ng ganung pakiramdam, tapos kailangan mong mag-perform sa Budapest kasi trabaho mo yun. Diba? So, ganun yung hirap eh, na lahat nagsimula sa takot hanggang sa nagkaroon na ng puot, ng galit, ng lungkot, na wala na yung saya, hindi ba? Yung mga pangarap mo, hindi mo alam kung matutupad mo pa. Kaya sobrang daming take away talaga dito sa show na ito. Kaya very relevant siya until today. Yan po, thank you. Ang isa siguro sa mga hindi alam ng karamihan ay yung binanggit ni Barbie kanina, which is yung Vaudeville, in short. So yun yung parang pinaka-entertainment. Yun ang entertainment industry ng mga Pilipino during that time. And ang hindi nila alam na kahit umusbong na ang gera, which is yung World War II, tuloy pa rin ang performance sa Vaudeville. Yun yung kinikwento sa amin ni Direk Dom and ni Miss Suz na parang regardless kung nagpa-perform, tumunog yung siren, magbobombahan, titigil yung show, pagtapos na, perform ulit. So tuloy ang buhay. Pinilit nila ng pinilit na ituloy ang pagpa-perform at ang buhay pinagpatuloy nilang gawin despite of the war that's happening around them until such time na naging out of control na yung gera. Masyado na nang kinuha at kinuha yung kabuhayan ng nakararami, which is between the Americans and the Japanese during that time. So, doon din ako nagugulat sa aspetong yan na parang hindi, na ang Pilipino talaga is very resilient. Regardless of what's happening around them, talagang sisikapin nilang mabuhay at maging masaya, not until such time na hindi na talaga kaya. So yun yung nangyari dito sa Pulang Araw. And during World War II na, I think yun yung natutunan ko while doing this. Nakaka-excite. Sanya? Sa akin naman, all we knew about Japanese war kasi is on how Filipinos kasi parang nakasurvive doon sa war na yan eh, kung paano tayo nagkaroon ng freedom. Kasi nakalagay sa history natin eh. Pero dito kasi sa Pulang Araw, it shed light on us Filipinos sa pagiging resilient natin nung panahon ng digmaan. Dahil nung panahon na yon, hopeless yung situation natin eh. Wala tayong ibang alam kundi mabubuhay ba tayo o mamamatay tayo sa kamay ng mga Hapon. Nandun rin yung dasal na lang yung pinangahawakan natin ng mga panahon na yon. At katulad lang rin ni Teresita, no, na masaklap yung nangyari sa kanya, na kahit na anak siya ng isang mayamang pamilya, nandun yung trauma sa kanya na kahit pala mayaman ka, may mararanasan kang hindi maganda. May mararanasan kang masaklap sa buhay mo, at yun si Teresita. Na nung panahon pala ng digmaan, ito yung mga naramdaman ng ibang mga Pilipino na walang mayaman,
walang mahirap, lahat tayo pantay-pantay. So yun ang kwento ng Pulang Araw. Ang galing ng nire-representa ng bawat karakter, no? Talagang multidimensional ang Pulang Araw at iba't ibang storya ng mga tao ng panahon ngayon, mga Pilipino at Hapones nung panahon noon ang makikita natin. Ngayon, ang susunod nating tanong ay para kay Alden mula sa Inquirer.net. So sabi nila, you previously said that you got emotional over a certain torture scene. Aside from this, what were the challenges you faced with Eduardo and how did you move forward from them? Kasi po lang kami as actors, meron po kami mga proseso na bago po namin gawin ang isang eksena, regardless po kung magaan man or mabigat yan, meron kaming prosesong ginagawa. For some reason po kasi, when it comes to the torture scenes, ginawa namin ni Miko yun. And yung sa part din nila Sanya, which is yung sa side naman ng mga comfort women. Kami kasi ay tinorture sa concentration camp ng mga Hapon sa Fort Santiago yun. So, meron kasing reality aspect yung Pulang Araw eh. Nangyari siya talaga eh. So, ang mahirap sa akin during that time is yung kung paano kumalas dun sa trauma. Usually kasi on-off ako eh. Hindi ako nagdadala ng character after certain taping day or shooting day. But for some reason, itong Pulang Araw, paulit-ulit nagtatanong yung isip ko. Sabi na, dinanas to ng mga kapwa natin Pilipino. It's very emotional, it's very disturbing, and even kahit inaarte lang namin siya, nararamdaman namin yung trauma kasi yung setup, di ba Mikoy, nasa loob kami ng parang isang dungeon, madilim, mausok, tapos pinapahirapan kami ng mga Hapones. So, it was something that I never knew I would experience while doing Pulang Araw kasi at one point, meron tayong mga kababayan, especially our lolos and lolas or older, na dumaan doon. So, I think, kaya siguro I think I also consider this project as one of my most important projects for this year is because of the legacy that we will be telling, the untold legacy of the Filipinos during World War II. Hindi lang pag-arte ang ginawa niyo, kundi pagsasabuhay ng mga tunay na storya ng mga Pilipino. Okay. Sorry. Nadadama ko, Alden eh. Okay. Ito naman mula sa Tatler Philippines, para ulit sa inyong apat. What interests you the most in this story and your character? So individually, kwentuhan niyo kami sa mga karakter niyo, and why should today's generation know about these narratives? Nagsimula tayo kay David. I played the role of Hiroshi, a Japanese. I think very interesting yung character niya dahil marami siyang internal conflicts. Parang it's quite like a battle between the head and the heart. So, ang pinaka conflict talaga niya is yung kung pipiliin ba niya yung taong mga mahal niya sa buhay, yung mga family niya, si Adelina, di ba? Or yung bansa. So, I think napakaganda nung conflict niya, napakahirap, very challenging. So, I think nung ginawa ko ito sobrang, kumbaga malaking preparation siya for me. Parang ang daming conflict, ang daming pagpipilian di ba, na napakahirap. So, ayun. Ayun. Ikaw naman, Barbie. Si Adelina. Para sa akin po, ang very interesting factor naman tungkol sa character ni Adelina. Sa umpisa ko kasi, kahit na hindi sila nabigyan ng kanyang Kuya Eduardo ng marangyang buhay, ang saya-saya nilang magkapatid. Alam niyo yun, parang nasa kanila ang lahat, ganong level of happiness. Tapos, kitang-kita mo yung pagkabata kay Adelina, yung saya ng isang bata ni Adelina. Hanggang sa nabuo ang kanyang pangarap na maging isang vaudeville star kasama ang kanyang ate Teresita. Andun lahat, buong-buo yung childhood niya, ang saya-saya ni Adelina. Na hindi mo aakalain na kakayaning lumaban sa gera. At lalaban si Adelina.
Abangan. Okay. Alden, Eduardo? Yes, ako po dito si Eduardo de la Cruz. Ako po ay half-sibling ni Barbie po dito, which is siya po ay ginagampanan niya ang role ni Adelina. Lumaki po kami na naulila po ng mga magulang. So ako po, hindi dinisregard po ako ng aking ama at namatay naman ang aming ina dito sa storya ng Pulang Araw. So talagang kaming dalawa lang yung talagang lumaki ng magkasama. We only have each other. And of course, magkababata po kaming apat. Kasama si Teresita and si Hiroshi. Ngayon si Eduardo kasi I think siya yung representative ng mga maralita. Mga maralita na gustong lumaban para magkaroon ng magandang buhay. Sisikapin gawin lahat para mapatunayan ang kanyang sarili sa mga tao sa kanyang paligid. Ngunit yun siguro yung isa sa mga bagay na kahit kaano mo siya gustong makamtan sa iyong buhay, kapag merong dumating na mas malaki kaysa sa gusto mo sa iyong buhay, wala kang magagawa kundi sumunod sa agos, which is yung gera. So, ang nakikita kong ni Eduardo kasi yung talagang pinaglalaban niya dito is a lot of love. He fights for love. Love for his family, love for his dreams, love for the person that she wants to pursue, love for friendship. And hindi niya, he can't just take no for an answer. Ayaw ni Eduardo na magpasokang sa kadilimang nangyayari sa paligid niya, kaya lalaban siya. Lalaban siya kahit buhay pa ang kapalit. So ang daming instances na ang dami niyang iniwan kahit ayaw niyang iwan. Iniwan niya ang kanyang kapatid, iniwan niya si Teresita, iniwan niya ang pagkakaibigan nila Hiroshi para sumunod sa kung ano yung tama. And I think lahat tayo may ganun eh. Yung meron tayong laging pinaglalaban sa buhay na gagawin natin ang lahat ng ating makakaya para makamtan yun. Kasi yun nga yung lagi kong sinasabi. At least at the end of the day, ginawa mong lahat para makuha yun. Para walang sisihan kapag hindi mo siya nagawa. Sa akin naman, nung katulad ng sinabi ko po kanina, nung una ko palang nabasa tong script na to, talagang nagandahan na ako. Kasi ito yung pag nabasa mo sa libro, hindi pa ganun yung pakiramdam eh. Parang hindi pa ganun kasapat. Yung parang kulang, hindi. Pero nun nga, when I played the role of one of the characters dito sa Pulang Araw, mas parang na-immerse ako doon sa situation na to the point na parang isa ko doon sa biktima ng war. Ganun yung pakiramdam niya na mahalaga para sa ating mga henerasyon ngayon at sa mga susunod pa na malaman natin na yung hirap nila, lalo na sa story ng Comfort Woman din, yung lahat ng pagsasakripisyo nila, lahat ng mga dinanas nila noong panahon ng World War II ay hindi talaga biro. Na mahalagang malaman natin at para magkaroon rin tayo ng, alam mo yun, to give respect, to appreciate and to value kung ano yung freedom na tinatamasa natin ngayon. So, para sa akin, yun yung mahalaga para dito, para mapanood nila itong Pulang Araw.